Isang 3-team trade ang posibleng maganap bago mag-resume ang PBA. Ang balita ito raw San Miguel, Blackwater at Titan Ultra ay meron nang napag-uusapan at napagkasusundaan na po pwedeng magawa. At ang report na lumalabas ngayon, ito si Christian David mapupunta sa San Miguel Beermen. Itong si Cade Flores naman daw, dadalhin dyan sa Blackwater Bossing. At itong Titan Ultra, maa-acquire naman itong si JM Calma mula dito sa SMB. Itong si Christian David, matagal na rin yung gusto makuha ng San Miguel, so hindi na ako magugulat kung ba't yan talaga ay dadalhin dyan. At ito namang si Cade Flores, well, sa Blackwater Bossing, alam natin na kapag yan napunta dyan, eventually ang bagsak niya ay sa TNT or sa Meralco. At itong si JM Calma naman, parang babalik siya doon sa dating team yan, no? Dahil si Calma nanggaling doon sa Northport Batang Pier na binili ng Titan Ultra. Kaya ngayon, babalik siya doon. Sa ganitong klaseng sitwasyon, no, dito natin makikita kung gaano ka-importante ang mga big men dito sa PBA. Yan ba't sila ay talagang kinakailangan. Take note na itong si Christian David at itong si Cade Flores parehong may injury at hindi nakapaglalaro. May ACL itong si Cade Flores at knee injury si Christian David. Ganun pa man, willing ang mga teams katulad ng San Miguel at ng Blackwater na mag-trade para sa kanila at pwedeng silang maghintay dahil alam nila yung magiging potential kapag nakuha ito. Ganyan din ang ginawa ng Barangay Ginebra kung matatandaan ninyo dito kay Jeremiah Gray. Tinrade nila si Javi Gomez Teliano para kay Jeremiah Gray at naghintay sila ng ilang taon para magamit ito. Kaya nga sa ngayon itong San Miguel at mukhang itong Blackwater Bossing pareho daw na magiging approach ngayon at mukhang maganda naman to para dito sa dalawang nabanggit na team. At hindi rin naman malulugi itong Titan Ultra pagdating dito sa ganyang klaseng paghahanda. Kaya okay na rin to para dito sa dalawang nabanggit. Si Coach Jimmy Alapag ngayon ay siguradong napapaisip dito sa sitwasyon ng NLEX Road Warriors. Dahil kinumpirma na ng SMC na hahawakan na nila itong NLEX. At majority owner daw mangyayari dito sa SMC 55-45. So kung ganyan ang magiging sitwasyon, hindi pa natin masasabi na final yung balita na yun daw NLEX Road Warriors mananatiling hawak nitong MVP group. Hindi pa raw yan final. Posible pa rin na baka SMC ang humawak dito sa NLEX basketball team. Kaya dyan daw nakakaroon ngayon ng diskusyon itong PBA Board of Governors. Ngayon, kung ikaw naman to si Coach Jimmy Alapag, tandaan natin, ito si Jimmy Alapag, naging parte rin yan ng San Miguel, naging assistant nila dati yan. At syempre, ibig sabihin, nakapagtrabaho na siya before with SMC bago siya napunta sa NBA, no, sa Sacramento. Kaya, hindi na bago para dito kay Coach Jimmy Alapag yung maglaro o magkaroon ng business relationship sa San Miguel. Tingin ko naman, magiging okay pa rin to para dito sa magkabilang panig. Lalo na at alam natin na magaling din naman itong si Coach Jimmy Alapag. Ang question nga lang dyan, baka pag itong SMC ang nag-control dito sa NLEX Road Warriors, baka sa bandang huli ang mangyari dyan ay itong lineup ng SMC naman ay gawing farm team itong NLEX at itong sila Bolig at sila Winston dalhin dyan sa San Miguel at Ginebra. Yan ang kinawo-worry ng mga fans lalo na at maganda ang performance ngayon nitong NLEX Road Warriors. Anyway, kinakailangan pa nating maghintay ng official announcement ng PBA kung ano ba talaga ang magiging sitwasyon dito dahil syempre kinakailangan nitong Barangay Ginebra na gumawa ng paraan o rather nitong NLEX Road Warriors at ng PBA na mag-issue sila ng statement tungkol dito sa posible na maging sitwasyon.